Magandang umaga po sa inyo lahat. Today is Friday. So, kamusta po ang bawat isa? Tayo po ay narito upang maghatid, magsama-sama po tayong manalangin at magbulay ng kanyang salita. So, wala po tayo nung Wednesday dahil ako po ay nasa Bible School. So, nag-open na po ang classes ng WHBC Bible College. Ang inyong lingkod po ang administrator ng Bible School na yun. Kaya, wala po tayo nung Wednesday. Pero ngayon, dire-diretso na po tayo MWA. Ako nga pala po si Pastor Jimmy Evangelista from San Pablo City, Life in Christ. Samahan niyo ko tumamba sa pagitan ng awit na ito. Patuloy tayo sumamba sa Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay at patuloy na ihandog ang ating buhay. Will seem so small when we see Christ. Hallelujah. Yes, Father God, sinasabahan namin, Panginoon. Patuloy namin pinapupurihan ang dakila mo pangalan. Tanggapin mo sa araw na ito ang aming pagsamo, ang aming pagsamba, at ang aming pasalamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Alam namin na lahat ng bagay na pinasimulan mo ay mananatili at ilulubusin hanggang sa ikalawang mong pagbabalik. Sinasamba ka namin dakilang Diyos. Salamat, salamat, salamat. Dakilang Diyos, maraming salamat. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang bawat isa. Idinadalangin po, dakilang Diyos, ang mother-in-law ng aking classmate na ngayon ay nasa Rizal, sa probinsya ng Rizal. Lord, salamat sapagkat alam namin, bagamat may edad na ang mother-in-law ng aking klase, you will control everything. Dalayan ko, Panginoon, siya man ay nasa ospital at mag-undergo ng treatment and check-up. I declare today, this morning, that everything is negative. Ingatan mo, Panginoon, at anuman po mga infection ng viral o bacteria in the name of Jesus na pinagmumulan ng abnormality right now. San man naroon, Panginoon, ang mother-in-law ng aking klase. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, idinadalangin ko ang kagaling.
Ibangon mo, Panginoon, sa pagkaratay sa kanyang sakit at karamdaman. At patuloy po namin inaangkin ang dugo ni Jesus, ang patuloy na bumalot, maglinis, at sa pangalan ni Jesus, aming idinideklara na walang sakit at karamdaman ang kaya magpagbuko, O Diyos, sa magulang ng aming aking kaklas. Itinatas ko rin, O Diyos, ang aming mga mahal sa buhay. Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy mong pagalingin anumang pong nararamdamang abnormality because of the temperature, because of the yesterday climate. Lord God, ito'y lumilikha, Panginoon, ng sipon, ubo, in the name of Jesus, minsan lagnat, sa pangalan ni Jesus, aming idinideklara ang kagalingan ng Panginoon ay patuloy mo idinadaloy. Patuloy kang manguna, Panginoon. At sa sino man na kung saan ay meron kong nararamdaman na hindi maayos, Panginoon, ang dalangin ko sa pangalan ni Jesus, saan ka man naroon, maging ang iyong mahal sa buhay, maging ang iyong kapatid, anak, kaibigan, magulang, sa pangalan ni Jesus, ngayon, in the name of Jesus, aking idinadalangin sa aking Diyos na buhay, na Panginoon, na dumadaloy ang kagalingan sa pangalan ni Jesus, ang kinin mo, ang kagalingan ay patuloy na nararanasan, dumadaloy mula unang ng talampakan. I declare today that the healing touch of Jesus Christ flow upon him, upon her, in the name of Jesus. Siya man ngayon ay naandun sa kanyang bahay, sa kwarto, meron pong personal quarantine o nasa ospital. In the name of Jesus, aking idinideklara, Lord God, even sickness and diseases, you wipe out it, O Lord, in the name of Jesus, and let the healing power of God flow. Right now, tanggapin mo ang kagalingan. Claim it, claim it, claim it. Right now, in the name of Jesus, and the loving touch of Jesus Christ flow, in the embracing, loving Christ in the name of Jesus, right now, idinideklara ko, Panginoon, na magaling at patuloy na can-cover at patuloy na gumaling ang kanyang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, at sino man mayroong panalangin, financially, materially, in the name of Jesus, maging work. Right now, in the name of Jesus, we are declaring and I declaring favor upon favor. In the name of Jesus, God will supply all your need. God will supply all your need. Salamat, Panginoon, at itinataas ko ang bawat pastor, ang bawat manggagawa. Lord, salamat na kilang Diyos. Maging sa Life in Christ na nagkaroon kami ng mentoring kagabi ng lahat ng ministry head. Lord God, I pray, let your protection be upon each everyone. Maging ang mga pastor, maging mga coordinator ng Bible study sa iba't ibang community, you will bless them. Lord, right now, idaloy mo ang pagpapala. Maging ang mga pastor, O Lord. Itinatas ko rin at pinagpapasalamat ang katatapos na second semester ng WHBC and 27 students from different places of Laguna. Lord God, right now, encapsulate them. And Lord God, ang lalim ng katuruan, ang kanilang natanggap, Panginoon, ay maging kagamit-gamit sa kanilang pagkapastor. Salamat na kilang Diyos, at patuloy namin itinataas sa iyo ang maghapong ito. Ikaw ang patuloy na manguna sa bawat tahanan, hatid ng pagkain araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Yes, will seem so small when we see Christ. Just one glance of His face. Hallelujah. All sorrow will be erased. So praise God. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nakakapanood ng live streaming na ito at maging sa replay mamaya.
at maging sa audio. Ang ating nga pala pong Monday, Wednesday, and Friday, maging ang Sunday, ito po ay nai-upload sa Spotify. Yung po bang, at meron din po tayong podcast, you can visit. Life to the Fullest podcast, Life to the Fullest, Life in Christ, at mababalikan niyo po ang iba't ibang katuruan sa pamagitan ng audio. No, makikinig lang kayo kung kayo nasa trabaho, kung kayo po ay nasa ibang bansa o dito sa Pilipinas, mag-tune in lang kayo doon, then pakikinggan nyo. Ilan po ay more than 20 minutes, no? Na makapagbibigay po sa atin ng tinatawag na kalakasan ng araw-araw. Sapagkat ang sabi ng Bible, ang salita ng Diyos ay hindi bumabalik ng walang kabuluhan. No? It will accomplish what He desired. Ang sabi po ng Isaiah 55 verse 10 and 11. Kaya pag ang salita ng Diyos ay ating narinig, He will accomplish what He desired. Amen? Ang gaganapin ng Panginoon ang lahat na nakasulat dito. Kaya balikan niyo po yun. Okay, today, Friday, no, magandang umaga sa inyo. Ang ating pong sinisiris ay pinamagatan ko na God's Magnificent Goal. Talagang I'm amazed about these verses na ang Diyos pala ay talagang meron pong goal sa bawat isa. Meron pong naising mangyari sa atin. Hindi lang tayo nilikha ng Panginoon, hindi lang tayo binigyan ng buhay, kundi meron pong magnificent goal ang Diyos. Ang sabi po ng Efeso 4:13, ang sabi diyan, until we reach the unity of faith and in the knowledge of the Son of God and became mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ito ay ang salita ng Panginoon sa pamagitan ng Apostol Pablo na sinasabi sa bawat mananampalataya sa mga taga-Epeso. Marahil na taga-Epeso ay nananatili lamang. Meron po tinatawag na stagnant, meron po tinatawag na maintaining. Yung bang ang kanilang Kristiyanong pamumuhay ay mini-maintain na lang. No? Alam niyo ba yung maintaining? No, ako po yung nagtrabaho bilang maintenance. So ano ba ang maintenance? Ano ba ang maintaining? Mapanatili mo na functioning well. Ano? Ang makina. Bubuksan sa umaga, isasarada mo sa hapon, check upin mo. Kaya kami bilang maintenance, ang pasok namin ay bago mag-start at pagkatapos ng production. Why? I-check namin yung mga machine para ma-maintain ang sigla, para ma-maintain ang lakas at ang efficiency nito, lalo-lalo na sa production. Yan ang maintenance. But our Christian life is far different. Sapagkat ang Diyos ay mayroon po magnificent goal na marating yung sinasabi ng Ephesians 4:13 until we reach. Sabihin nga po natin, until we reach na mangyari sa atin na marating the unity in the faith and in the knowledge of the Son of God. No? Amin po ba? We reach. Kailangan ma-reach po natin yung full potential. At ang sinabi po ng Bible, the measure of the fullness of Christ. Ang contribution nito, the magnificent goal of God to everyone is to measure, to attain, marating natin, to attain the whole measure of the fullness of Christ. Ano man ang ating kinalalagyan ngayon sa Kristiyanong pamumuhay, desire it, sapagkat ang sabi ng Bible, and became matured, sabi natin, became matured, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So, ang ibig sabihin, hindi ka mananatili sa iyong kalalagayan bilang Kristiyano, at aking tinalakay nung Monday ay the growing process. No? The growing process. Bilang tayo ay sanggol sa pananampalataya, tayo ay baby, teenage, adult. Pero hindi ka mananatiling baby in faith. Hindi ka mananatiling teenage in faith. You need to reach the fullness of the Lord. Kaya ngayon sa aking sinishare na ito bilang pagtatapos ko sa series na ito, let us measure our Christian life. No? Naalala ko po yung measuring stick in the book of Ezekiel na mayroon pong tubig na dumadaloy sa templo.
At ang tubig na iyon ay sinundan at pagkatapos ay kanya sinukat. Nung unang sukat niya ay hanggang bukong-buko. Ikalawang sukat niya ay hanggang tuhod. Ikatlong sukat niya hanggang baywang. At sumunod na sukat ay hindi niya na masukat sapagkat kailangan ng lumangoy. So napansin niya na ang lahat na madaluyan ng tubig, ang mga patay ay nabubuhay. Ang mga hindi nabumunga ay nagkakaroon ng bunga. At lahat ng madaluyan ng tubig na ito, lahat ng nilikha ay nabubuhay. Alam niyo, yung pangitain yun ay sumisimbolo ng galaw ng Santong Espiritu. Galaw ng Diyos na hindi mo pwedeng sabihin hanggang bukong-bukong lang ako, hanggang tuhod lang ako, hanggang baywang lang ako. Kailangan mo ma-attain ang full measure of the fullness of Christ. Hanggang mistulang ikaw ay lumangoy. Praise God, praise God. Kaya kapatid, sa iyong pakikinig, kailangan ay humakbang tayo. Amen? Humakbang tayo. Dahil ang sabi nga ng Bible sa ating team, until we reach the unity of faith and in the knowledge of the Son of God. Kaya in the knowledge of the Son of God, that is the Word of God, to know Him deeply, to know Him every day. Kaya yung knowledge na ito ay nagsasaad ng kaalaman, kaunawaan sa pagkakilala sa anak ng Diyos. Amen? Kasi kailangan natin yun bilang mananampalataya. Katulad ng tayo, may mga anak. Growing sila, di ba? So, kailangan natin, Martin. At hindi tayo mananatili na sa ating kalalagayan na hanggang doon na lang tayo. Mini-maintain mo na lang. Amen? Christian life, it is not maintaining Christian life. It is growing to reach and to attain the full measure of the fullness of Christ. So ngayon Biyernes, ang ating pag-aaralan, kasi nung Monday, ang aking isinare sa inyo ay growing process. And today, ang ating pag-aaralan to meditation is the pathway of growth. Yung ating dapat daanan, mga agents of growth para tayo ay lumago. Para tayo lumago. O tingnan nyo na lang. Nababago ang tinatawag na doon sa proseso, nababago. Halimbawa, sanggol. Naging kabataan. Inaalagaan natin sa bahay. Pero dating araw sa kanyang edad, ipapasok natin sa eskwelahan. Kaya meron po tinatawag na pre. Ang ibig sabihin, i-enroll mo kahit siya 5 taon na. No? Preparation ang tawag doon. Then pagkatapos nun, nare-reach yung proseso. At pagkatapos, mula po doon sa pre-LM, dadalhin mo yun sa elementary grade. Grade 1 hanggang grade 6 o ngayon. Inabot ng additional grade years. At pag siya'y nakagraduate ng high school, tutungo naman siya sa kolehiyo. Amen? So makita natin, mayroong pathway. May pathway. Mayroong agent for growth. No? Nung una, process. Ang proseso, sanggol, kabataan, at naging adult. Then, ngayong Friday, yung pathway and agent for growth. Ano ba ito? Kaya, maibalik ko, ang bata o ang tao, pag siya'y na-reach niya ang high school, tapasok siya sa college, mayroong 2 years, may 4 years course. At pagka siya'y nakagraduate, ano susunod? Ang susunod yan ay work. Amen? Work, and that is the pathway and agent for growth. Okay, puntahan natin. James chapter 1, verse 2 and 3. Consider it pure joy, my brother and sister, whenever you face trial or many kinds, because you know that the testing of your faith produce perseverance. So makikita natin, panay-bagong aklat kasi yan, panay-bagong challenge, itong pathway and agent for growth. Talagang papasok ka na sa tinatawag na working place. Papasok ka na sa another level of your lives. Pero ito ay growth. No? Unang-una,
The pathway and agent for growth, una, circumstances. According to our verses, circumstances will give us growth. Ano ang sabi ng Bible sa James chapter 1 verse 2 and 3? Consider it, sabihin nga natin, consider it pure joy, my brother and sister, whether you face trial in many kinds. Sabihin nga natin, many kinds. So marami, mararanasan natin. Mararanasan natin. Bakit? Sapagkat yan ang agent or pathway for you, to me, to you, ng growth. Hindi pwedeng hindi ka dadaan dyan. Amen? Mararanasan mo, yung bang magiging independent ka, malalaman mo magluto, no, nagsosolo, mararanasan mong masunog naman ang niluluto mo, marunong ka na maglaba, pero darating araw, masisira lalaban mo kung sa washing machine. May mga bagay na inaalaw ng Panginoon na trials, and we need to consider with pure joy. Dahil, ang nais sa Panginoon, ang iyong kapaligiran ay maranasan mo iyan dyan sa sarili mo, sa ibang tao, sa ibang lugar. Alam niyo, ako po ay noong ako'y nagtrabaho kung saan ako na-destino nung araw. Nakatulong sa akin yung kapaligiran na aking na pinamumuhayan noon. Biro nyo na nagsosolo ako, ha? Na-assign ako sa Cebu. No, yung Mandaue Brewery na San Miguel doon, na-assign ako doon. Nabuhay ako ng independent. Kasama ko lang yung isang engineer, no? Siyempre, hiwalay ako sa pamilya ko, no? I learn how to manage my own resources, maging matipid ka, natuto kang makisama, matuto kang malungkot, no? Talagang may kalungkutan, malayo ka. So nakakasalamuha araw-araw na iba-ibang tao, no? Merong ayaw mo, may ayaw mo. Pero ang lahat ng bagay na yan, it is an agent and path for us to grow. Kaya doon sa mga magulang, hayaan yung misa ng mga anak nyo ay matuto makasalamuha sa iba. Kasi maganda ang kontribusyon ng kapaligiran kung ito'y tama sa ikatututo at ikalalago. Amen? Amen ba? So, nakita ko, nadala naman ako. Noong naalala ko nung ako'y na-assign sa Pampanga. Kasi sa Pampanga, naando po yung complex ng San Miguel Brewery. Ito ang matindi doon. Nagsosolo na lang ako. Naranasan ko magkasakit. Biro mo yun. Pumapasok ako, nilalagnat ako, pumapasok ako. Hindi pwedeng hindi ka papasok eh. Kailangan eh. Ano? Bumili akong gamot. No? Giniginaw ako, natuto ako magluto ng noodles. No? Talagang makikita mo. Pero alam mo, nakatulong sa akin. At lahat ng nararanasan mo, circumstantially, makatutulong sa iyo po. Ganon din sa Christian life. Hindi ka lalago nang ikinasa loob lang ng bahay mo, naandun ka lang sa gusto mo puntahan. Makisalamuha ka. Unang-una, sa mananampalataya. No? Doon ka makikisalamuha kasi kapaligiran mo yan eh. Matututo ka dyan. Sabi nga nung isang devotional book, our character ay hindi madidevelop kung tayo po ay alone. Kung tayo nagsosolo. Hindi madidevelop ang right character. Kasi magiging self-centered ka. Pero when you start to go out and mingling other people, to be friends, to be barkada, maganda lang ha. Matututunan mo na gamitin yung patient, matututunan mong gamitin yung balanced life, matututo mong gamitin yung love, kahit ayaw mo, di ba? And that is the circumstances you need to face. And that is the pathway. Hindi pwedeng hindi dadaanan. Kasi ingredient yan or agent for you, for me to grow. No? Kaya ako may mga kabakadang pasto. No? Kasi nakatutulong yun eh. No? Nakatutulong sila. Amen ba? Sabihin natin circumstances. Kaya ano ang sabi ng James chapter 1 verse 2 and 3? Consider it pure joy, my brother and sister, whether you face trials in many kinds, because you know
that the testing of your faith produce perseverance. Amen? Kaya inaalaw ng Panginoon. Amen po ba? Ay siyempre ako, napakarami ko po na destinuhan. Doon sa trabaho, nadestino ko sa La Union, nadestino ko sa Zamboanga, nadestino ko sa Pampanga, nadestino ko sa Coca-Cola Otis, nadestino ko sa Coca-Cola Calamba. Ang dami ko nadestinuhan. At alam nyo, marami akong napulot na aral na pwede kong matutunan at meron naman akong hindi ko po kinuha dahil mali. Amen? Matututo tayo. Kung mali, iwasan mo. Pag tama, pwede mong kuhanin, makatutulong. Kaya yan ang tinatawag na circumstances, the agent and the pathway for us to grow. Amen? Pero nga lang, pipiliin mo barkada mo. Kasi sabi nga ng Bible, bakal ang nagpapalakas sa kapwa bakal. Amen ba? Kaya kung ang company mo ay hindi maganda, you need to decide. Dahil baka maka-apekto sa'yo. Kailangan, piliin mo. Amen ba? Kasi growth ang pinag-uusapan natin. Yung bang barkada ko ay makapagbibigay sa akin ng paglago. Kung ikay nag-aaral, yung bang barkada ko ay magdadala sa akin para tumaas ang grade ko? Kaya kailangan piliin mo. Pag ikay bumarkada sa lagi nagagawa ng assignment, gagawa ka lagi ng assignment. Kung ikay napabarkada sa iyong kapaligiran na concern at marunong sa gawaing bahay, pag uwi mo, matututunan mo yun. Pero pag ang manakasalamuha mo sa community and circumstances na nakikita mo ay tamad, magiging tamad ka rin. Kaya mga kapatid, sabi nga sa quotation, ipakilala mo sa akin ang barkada mo, ipapakilala ko ang sarili mo. Amen? Tell me who your friends are, and I will tell you what kind of future you have. Amen? Kaya bilang Kristiyano, maganda yan. Pero pipiliin natin, kailangan makatutulong sa paglago. Amen. May ilikli lang po ito, 3 lang po ito. Ang ikalawa makatutulong sa atin para tayo lumago after the circumstances na kapaligiran ay ministries, if we are Christian. Kung ikay Kristiyano, makatutulong sa iyong paglago na ikaw ay maglingkod, mag-commit ka sa church. Halimbawa, katulad ng mga anak ko, worker dito sa Laguna, nung pumunta ng Dubai, sabi ko sa kanila, ako'y natutuwa, maganda trabaho nyo. Maganda trabaho nyo. No, kasi may communication kami nung araw. Maganda rin naman ang sweldo nyo, sabi ko. Pero, kung kayo ay hindi magpapatuloy na maglingkod sa Panginoon, malulungkot ako. Kaya sabi ko sa kanila, kahit walang life in Christ dyan, maghanap kayo ng church na pwede kayo mag-commit, maglingkod. Kasi kailangan yun eh. Bahagi yun makapagbibigay sa atin ng growth as pathway and agent for growth. O yun, purihin ng Panginoon. Yung panganay ko, hindi ko inaalala Christian life. Kasi bakit? Naka-involve sa ministry. Kaya nung mga nauna, lagi ako nagmo-monitor, anak, nasan kayo? O, biro nyo, paglabas sa trabaho, bigla masasagot sa akin pa, papunta po kami ng church, meron pong prayer meeting, dadalo kami. Involved sa ministry. So pag Friday, nakikita ko na dumadalo sila. And one day, yung anak ko ngayon, panganay, nagpapakanta na doon sa church nila sa Dubai. So ang ibig sabihin, makatutulong yun sa kanilang paglago. Amen? Makatutulong yun. Kasi kung ano ginagawa ng ministry, kung ano ang goal ng ministry, siyempre kasabay yan, domino effect, may kayo mag-pray, mag-ikay devotion. Kung ano ang kalakaran doon sa ministeryo yung kinalalagyan, kailangan mo sumunod doon at mag-involve. O isipin mo na lang ito. Kung wala kang ministry, ano ang ipagpipray mo? Kasi naranasan ko yan. Mauubli ka, sabihin ko na, mauubli ka na magbasa ng Bible. Bakit? Kasi doon sa aming grouping sa ministry, nagpapatotoo.
nagbibigay ng verse. So, ibig sabihin, kung wala akong ministry, hindi ako obligado magbasa ng Bible. Hindi ako obligado mag-pray. Pero ako'y napa-involve sa ministry, kailangan. Hindi dahil obligasyon. Dumating ang sandali, naging araw-araw ko ng buhay, naging lifestyle ko na noon ang magbasa ng Bible, na andyan mag-involve, mag-prayer, hanggang sa naging pastor ako. Kaya ang ministry, kapatid, ay makatutulong sa iyo para ikaw ay lumago. Ano sabi ng Efeso 4:11? So Christ Himself gave the apostle, the prophet, the evangelist, the pastor, and the teacher. Ano sabi dito? To equip His people for work of service. Sabihin natin, to equip His people for the work of service. Kaya kapatid, kailangan mo mag-involve. No? Kailangan mo. Yun ay pathway and agent for you to grow. Kaya sa Life in Christ, meron po kami community. Naalala ko noon kasi sa Sunday service, ang tumatayo, kami-kami na lang. Pero nagkaroon po ng community services, meron po kaming 10 midweek services na nakakalat dito sa San Pablo City. Maniwala kayo, yung hindi nagagamit dito sa main, pagdating doon sa kanilang community, dahil meron na pong Bible study, meron pong service, ako'y nagugulat sapagkat natututo sila mag-involve sa bawat community. Yung hindi marunong mag-MC ay nag-MC. Yung hindi marunong mag-opening prayer, pagdating doon, nag-opening prayer. And to cut the story, lahat ay na-involve in the ministry. Amen? Kaya kung ikaw ay attendee lamang sa church, hallelujah, gusto mong lumago, ikalawa, kailangan mo magkaroon ng ministry. Siguro naman, sa bansang kinilalagyan mo, mayroong adult, may young professional, may music, may ushering, may prayer. Amen, mag-involve ka. Meron nga akong kaibigan, family friends, nung araw pa, na nasa Switzerland. Nung nandito siya sa Philippines, siya po ay backup singer namin sa church. Amen? So, ayun, blessed naman, may talaga nagbigay pa ng gitara yun sa ministry. Pero siyempre, dala ng pangarap, matupad ang pangarap, nakapag-abroad na ngayon ay nasa Switzerland. Amen? So, hindi naman siya enjoying work. Pero ako'y natutuwa sapagkat patuloy siya sa ministry. Amen? Kaya patuloy. Patuloy sa ministry. Kailangan natin yun eh. Amen? Kaya ang kanyang motivation sa mga anak ay huwag lang kayong dadalo, mag-involve kayo sa ministry. Dahil yun ay pathway and agent for you to grow. Okay? And the last one, the body of Christ. Ito naman ay nasa level ng mga pastor. Kailangan kung ikay pastor o manggagawa, mag-involve na rin sa ministerial, sa iyong bayan. Amen ba? Kung ikaw ay may church, tulad ko po, no? Ako po'y involved dito sa UPC, United Pastor Council. So, ang ibig sabihin, grupo ng mga pastor, kung tawagin ay body of Christ na kailangan. Kasi ano sabi po dito sa Bible, Ephesians 4:15, instead of speaking of the truth, we grow, become every aspect of mature body of Him, who is the head, that is Christ. Ano sabi ng verse 16? From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligaments, grows the build. Sabi natin, grow and build itself up in the love as its part does it work. Kaya ang ikatlo na magbibigay sa atin for us to grow, no? Una, circumstances, yung kapaligiran. Nga lang, pipiliin na natin. Ikalawa, ang ministry. Mag-involve tayo sa ministry. Maging aktibo tayo. No? Kaya sabi ko nga minsan ito, hindi mo kailangan ng ministry. Hindi ka kailangan ng ministry. Ang sabi nga ng Bible. Kailangan mo ng ministry. Kasi ang ministry, mag-i-exist yan. Pero ang sarap pag ikay nag-involve. Dahil ito ang magiging agent for us to grow. Then if you are pastor, involve the body. Kasi tulad dito, United Pastor Council, may body of Christ dito. Meron kaming chairman.
So ano bang kalakaran dito sa San Pablo? At ngayon, ako po'y na-involve ngayon sa Laguna for Jesus Movement. Dahil ako ang ginawa representative ng elders ng San Pablo City na representative sa buong Laguna. So nakatulong sa akin ng malaki. Lumalago ako. At ngayon, dati naging professor ako naman sa World Holiness Bible College. Nakatulong din sa akin. At ngayon, ako na ngayon ang Dean and Administrator. Nakatulong din. Patuloy tayong lalago at lalago. Amen? Kaya kung tayo ay nais lumago, nais tayong gamitin ng ating Panginoon sa ating buhay, no? Let us involve. Tayo po ay patuloy na lakaran ang paglago. Ano mang naranasan natin sa kapaligiran, makatutulong sa iyo paglago. At kung tayo Kristiyano na nasa adulthood, hindi na tayo baby Christian, ito naman ang sumunod. Mag-involve ka sa ministry. Sa church na iyo kinalalagyan, saan ba ako pwede maglingkod dito? At huli, kung kay pastor, mag-involve ka sa body of Christ. Tayo po'y manalangin. Ama namin banal, kami nagpapasalamat sa aming Friday series. God's magnificent goal to every one of us is to grow. The process of growing, and today we will study the pathway or the agent of growth. The circumstances, the ministry, and the body of Christ. Ingatan mo, Panginoon. Patuloy kami mag-involve sa gawain sa loob ng iglesia. Dahil ito po ay makapagbibigay sa amin ng kalahimuyan. Ingatan mo po ang bawat isa. Inihandog ko ang bawat pamilya. At sa aming paglilingkod, ikaw po ang malwalhati. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat, sinamahan niyo ako sa ating pananalangin at pagbubulay. Tayo po'y lalago, lalakas. Sabi ng Bible, to attain the measure of the fullness of Christ. Pinagpala ka na ng Panginoon. Muli ako po si Pastor Jimmy Evangelista from San Pablo City, Life in Christ, na nagsasabi, life is amazing, winning is our calling. God bless you all. I miss you. Pagod, mabuti ang Diyos na sa ating inagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad. Tunay na ang ika'y magpapagod, mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal.